Dear Papa Dudut, isang masayang araw po sa inyo. Isang malaking oportunidad na sa wakas ay mapapakinggan nyo na ang kwento ko. Lagi po ako nakikinig sa inyo at sa mga taong nagbabahagi ng kanilang mga problema at mga simpleng kwento. Natutuwa po ako kung paano ninyo natutulungan bumangon ang mga bawat mga listeners ninyo sa inyong programa. Nung ako'y high school pa lamang ay namulat na kagad ako sa mundong hindi ko akalaing mapapasukan ko. Natuto akong manigarilyo. Natuto ako, Papa Dudut, na uminom ng alak at pumasok sa isang barkadahang iba't iba ang kanilang trip. Madalas ay nakakapagsinungaling ako para lang mabigyan ako ng sobrang pera para pambayad ko sa mga luho ko. Nagkaroon ako ng 3 kasintahan sa high school. Sina Bobby, si John at si Christian. Si Christian ang pinakamatagal kong naging nobyo. Siya ay napakabait, regular na naglilingkod sa Panginoon, maalalahanin at responsable. Bata pa lamang kami ay magkakilala na kami. Bukod sa pagiging magkababata at magkapitbahay, kami rin ay magkasamang nagsiserbisyo sa isang simbahan. Hindi po sila mayaman. Dumaan na rin po sa punto na ang inuulam na lamang nila ay fish cracker at tigpipiso na nabibili sa sari-sari store. Nasubaybayan niya ang bawat pagsubok na dumaan sa buhay ko. Nagustuhan niya ang pagiging simple ko sa sarili. Hindi naman po sa pagmamalaki, Papa Dudut, ako po ay isang freelance model at sumasali din po ako sa iba't ibang beauty contest sa mga malls. Bago kaming naging magkarelasyon ay isa na kaming matalik na magkaibigan. Tanging ang isa't isa lamang ang aming sinasandalan. Lalo na noong nalaman naming pareho kaming naloko at nasaktan ng aming mga nakaraang relasyon. Naikwento ko kung paano ako naloko at nasaktan ni John na kanya ring kaibigan. Doon ko naranasan na mawalan ng tiwala sa tao. Lalo na noong pinagpalit ako nito sa ibang babae. Walang kwenta talaga ang mga lalaki. Wala silang ginawa kundi ang magpaasa at manloko. Paulit-ulit kong tinatatak sa isipan ko at baka sakaling matauhan ako. Ang buong alam ko ng mga panahon na yon ay ang lahat ng mga lalaki ay manloloko at hindi marunong magseryoso sa relasyon. Ilang beses akong nagpatawad at humabol sa taong akala kong tama at mamahalin ako. Kay Christian ko lang na ikukwento lahat at siya naman ang aking tagapakinig. Marahil dahil sa wala akong makitang ibang tao bukod sa kanya. Dahil unang-una, hindi naman legal sa mga magulang ko ang pakikipagrelasyon ko at pangalawa, hindi ako madaling magtiwala. Napapatanong na nga lang ako sa sarili ko. Paano niya ako natitiis? Paano niya natitiis ang makinig sa mga paulit-ulit kong kwento? Puro lamang naman mga reklamo sa buhay yon at wala akong ginawa kundi ang magdrama ng magdrama. Hanggang sa nalaman ko na lamang na niloko at iniwan na rin pala siya. Napaka mapaglaro ng tadhana. Yun na lang ang sabi ko sa sarili ko. Dahil doon ko naintindihan na hindi pala puro babae ang niloloko at iniiwan. Pati pala mga lalaki. Sobra kaming nagkaintindihan ni Christian. At dahil doon ay araw-araw na kaming nagkwekwentuhan at kumakain sa labas. Madalas ay tumatambay ako sa bahay nila para makipagkwentuhan at kumain lang. Sobrang saya ko ng panahon na yon. Dahil sa wakas, Papa Dudut, ay meron ng isang taong nakakaintindi sa akin. Hanggang sa dumating na ang mga araw na siya ay nanligaw at sinagot ko. Totoo na ba ito? Ito na ba yung tinatawag nilang love? Tanong ko sa aking sarili habang kinikilig. Sa relasyon namin ako lagi ang nagagalit.
Kahit sa mga simpleng bagay nagagalit ako. Siguro dahil gusto kong makita kung paano siya magalit. Para sa akin kasi ay iba yung pakiramdam na nagagalit sa iyo yung tao dahil sa pag-aalala. Akala ko kasi mas okay yon at mas mahal ka ng tao. Dumating ang unang taon ko sa kolehiyo at marami akong nakilalang mga bagong tao. Napasali ako sa isang grupo ng mga babae. Araw-araw ay pumapasok kami ng may mga mabibigat na bag. At ito ay punong-puno ng mga lipsticks, blush on at kung ano-ano pang mga makeups. Maging ang plancha na para sa buhok ay dinadala namin. Karamihan sa mga kagrupo ko ay hindi nag-aaral ng mabuti. Madalas ay hindi kami pumapasok sa ibang subjects upang uminom at magbisyo. Tara Bianca, let's drink na lang sa bar malapit sa campus. It's like 2 streets away eh. Mag-cut na lang tayo. Sabi ng kaibigan kong si Mocha. Siya ay maputi at laging natatakpan ng makakapal na makeup. Siya rin ang nagsisilbing leader ng aming grupo. Tara, let's go. Tinatamad na rin ako eh. Agad ko namang sagot kay Mocha habang naglalagay ng lipstick. Sa kanila ako natutong mag-ayos ng sarili ko at marahil ang tamang term ay mag-inarte. Unti-unti ay nalaman ito ni Christian. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Mahinahon at may pag-aalalang tanong ni Christian sa akin. Hindi ko alam pero naiinis ako kung bakit mahinahon pa rin siyang nagsasalita kahit ang dapat naman ay magalit siya. Ano ba Christian? Wala kang pakialam? Padabog na sabi ko. Tinitigan niya ako at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang senseridad at pag-aalala. Habang ako naman ay nakasimangot at maririnig sa aking boses ang pagkagalit. May pakialam ako. Nobyo mo ko. Kung ano man yung problema mo, problema ko na rin yan. Sagot naman niya. Ano ba? Hindi ka man lang ba magagalit? Naiinis ako sa sobrang bait mo eh. Gusto kong maramdaman na magalit man lang siya papadudot kahit minsan. Hindi. Susubukan ko namang intindihin lahat ng problema mo. Sabi niya. Napatahimik na lamang ako dahil kung tutuusin, alam ko sa sarili ko na hindi tama ang mga ginagawa ko. Nang mga araw na yon, pakiramdam ko ay nasasakal ako ng kaunti. Pakiramdam ko na ang direksyon na tinatahak ko ay tama. Kahit kami pa rin ni Christian ay nakakaramdam na ako ng unti-unting pagkasawa sa kanya. At nagsasawa na rin ako sa mga bagay na ginagawa namin. Parang ayaw ko na rin siyang kasama. Hanggang sa makilala ko si Daniel. 1 taon ang tanda niya sa akin. Nagkakilala kami sa kadahilan ng kaibigan siya ng aking kaklase. Isa siyang matipuno at may kaya sa buhay na lalaki at nag-aaral sa isang kilala at magandang universidad sa Manila. Una pa lamang ay hinahangaan ko na siya. Meron siyang mapupungay na mata na talagang nakakaakit. Nagkapalitan kami ng number at pagkatapos ay regular na kaming nag-uusap. Text, tawag at sa chat. Dahil sa regular naming pag-uusap ni Daniel ay nagkulang na ako ng oras kay Christian. Dumating na rin ang isang araw at paunti-unti na ako nanlalamig kay Christian. Kapag nagkikita kami ay wala akong ibang nasa isip kundi matapos na lamang ang araw, umuwi para magkausap na muli kami ni Daniel. Maalalahanin si Daniel papadudot. Lagi niya po akong kinukumusta at tinatawagan. Lagi akong nagpapasaya ng mga simpleng salita niya. Pakiramdam ko kahit sa simpleng text lang niya ay kumpleto na ang araw ko. Hindi katulad ni Christian na kailangan pa naming lumabas para maramdaman ko pa rin na mahal namin ang isa't isa. Isang araw habang kumakain kami sa labas ni Christian ay nasaktuhang tumawag si Daniel. Sa takot ko ay hindi ko ito sinagot at tinext ko na lamang siya na mag-text na lamang kami. Nakita ni Christian ang palitan namin ng mga messages ni Daniel.
Iyon ang unang pagkakataon na nakita kong nagalit si Christian. Bianca, niloloko mo ba ako? Ang sabi niya sa malungkot na boses. Hindi, ano ba yung sinasabi mo? Sagot ko naman na may naiiritang boses. Umaming ka lang. Pipilitin ko namang intindihin kung ano man yung maging dahilan mo eh. Nakikita ko sa mga mata niya na may alam na siya, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay pinanindigan ko ang sagot ko. Kaya sinigawan ko siya habang sinasabing, hindi nga, tigilan mo na nga ako. Nakikita kong nagpipigil na lamang siya ng luha, Papa Dudut. Nanlalamig yung kamay niya at nanginginig sa galit. Wala akong ibang nagawa kundi ang tumitig na lamang sa kanya. Alam na alam kong nagpipigil na lamang siyang saktan ako noon. Sobrang nanahimik na lamang ako at hindi kumibo. Hindi ko alam kung bakit pero kahit konting konsensya ay hindi ako nakakaramdam. Natakot ako na baka masaktan ako pero hindi ako natakot na iwan niya ako. Siguro dahil alam kong may sasalo naman sa akin at yung mahal ko talaga. Madalas sinasabi ng mga kaibigan ko na piliin ko talaga si Daniel kasi hindi naman daw ako mahuhulog sa iba kung mahal ko talaga si Christian. Pero alam ko sa sarili ko na kaya lang nila sinasabi yon dahil mas gusto nila ang pisikal na kaanyuan ni Daniel. Yung tipong maipagmamalaki mo talaga. Si Christian ba pwede mong ipagmalaki? Ang sabi naman ni Mocha. Napaisip ako. Siguro ay immature pa ako ng mga panahon na yon at mababaw pa sa akin ang kahulugan ng pag-ibig. Tama. Ipaglalaban ko kung sino ang mas gusto ko. Sagot ko naman. Napangiti naman si Mocha na para bang nanalo sa isang debate. Sagutin mo na kung ako sayo. Giit pa niya. Ang tanging tumatakbo na lamang sa isipan ko ng panahon na yon ay ang mga rason na sasabihin ko kay Christian para pumayag na siya na makipaghiwalay sa akin. Tumagal pa ng tumagal ay mas nahulog ang loob ko kay Daniel. Hindi ko alam kung bakit kahit alam ng mga kaibigan ko na may karelasyon ako, ay patuloy ang pangungonsinti nila na hiwalayan ko ito at ipaglaban si Daniel. Kung tutuusin pati sarili ko, hindi ko na nga maintindihan. Hindi ko alam kung bakit ko kailangang lokohin si Christian. Halos lahat naman ng gusto ko ay ibinibigay niya. Na halos kahit wala nang matira sa sarili niya. Isang araw sa aming paaralan habang kumakain kami ng mga kaibigan ko, kinuha nila ang telepono ko at tinawagan si Daniel. Nilagay namin yon sa loudspeaker mode ang aking telepono upang marinig ko ang mga magiging usapan nila. Hello Daniel, pagbati ni Mocha. Ay hindi si Bianca to, si Mocha to, kaibigan niya. May gusto sanang siyang malaman eh. Sagot ni Mocha habang may malaking ngiti sa kanyang labi. Ano raw yun? Sagot naman ni Daniel. Mahal mo raw ba siya? Natagalan bago sumagot si Daniel, Papa Dudut. Lahat kaming magkakaibigan ay nagtititigan at kinakabahan na. Pero higit sa lahat ay marami nang tumatakbo sa isip ko tulad ng, paano na ako? Tama ba itong nararamdaman ko? Hindi naman niya ako mahal. Sobrang daming negative na bagay ang tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko na maintindihan. Pero ang alam ko lang, natatakot ako sa magiging sagot niya. Oo. Habang may pautal-utal na boses. Nakahinga ako ng maluag sa naging sagot niya, Papa Dudut. Pero para bang nangingiyak ako dahil parang napilitan lamang siya. Hindi ko maintindihan. Grabe ka naman, parang hindi naman. Ang tagal mong sumagot eh, parang hindi ka sigurado. Paniniguradong pagsagot naman ni Mocha. Oo, mahal ko na siya. Mabilis at diretsong sagot naman ni Daniel. At pagkatapos ay ibinabana ni Mocha ang telepono.
Lahat kami papadudot ay tuwang-tuwa sa naging sagot ni Daniel. Ang saya-saya ko noon. Pakiramdam ko ay sulit lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko. Isang araw ay nagplano ang mga kaibigan kong sina Mocha at Maria upang tumambay at uminom sa kanila. Laking gulat ko nang pagdating ko ay nandun si Daniel. Nagiinuman kami ng konti at pagkatapos ay nag-usap na kaming dalawa. Napag-usapan namin ang tungkol sa estado ng kung anuman ang meron sa aming dalawa. Umamin naman siya papadudot na mahal niya ako at inamin ko na mahal ko rin siya. Kaya habang kami ni Christian ay naging kami din ni Daniel. Gustong gusto ko nang makipaghiwalay kay Christian ng panahon na yon. Kaya naman nakipagkita ako sa kanya. Sinalubong niya ako ng may ngiti pero sinabihan ko kaagad siya na maghihiwalay na tayo at hindi na ako masaya. Nakita ko siyang nagpipigil ang kanyang mga luha. Anong nagawa kong mali? Ayusin natin to, Bianca. Nang may nanginginig na boses. Ayaw ko na talaga, Christian. Kailangan ko mag-focus sa pag-aaral ko. Gusto ko muna mag-aral ng walang iniintindi. Sagot ko naman. Nagawa mo namang makipagrelasyon dati habang nag-aaral, hindi ba? Makakaya natin to ng maayos. Please, Bianca. Huwag mong gawin sa akin to. Pagmamakaawa niya. Pero nanindigan ako. May iba ba? Huling tanong niya. Wala. Pasigaw ko naman. Ayaw ko na talaga. Siguro dahil kailangan kong maging masaya. Gusto kong sundin naman ang gusto ko. Kaya naman sa huling pagkakataon ay nagpaalam na nga ako kay Christian. Goodbye, Christian. Seryoso ang sabi ko. Kahit nakapag-usap na kami ni Christian ay hindi pa rin lubos ang pagpayag niya. Umaakto pa rin siya na parang kami kaya mas lalo akong naguguluhan. Natatakot ako na baka hindi niya ako pakawalan. Wala na akong magawa kundi hindi na lang siya pansinin at pabayaan siya sa gusto niyang gawin. Gustong-gustong makipag-usap ni Christian dahil hindi daw siya naniniwala sa mga rason ko. Sinabi ko yon kay Daniel at pumayag naman siya. Ang kaso dapat kasama siya. Kaya nagkita kaming tatlo sa mall at umamin na ako na si Daniel na ang bagong mahal ko. Nagulat ako sa reaksyon ni Christian. Ang buong akala ko ay magagalit siya. Pero nagkamali ako. Dahil kahit isang patak ng luha ay wala akong nakita. Sorry. Hindi ko sinasadya. Ang sabi ko sa medyo kinakabahan na boses. Okay lang yon. Basta ang gusto ko maging masaya ka. Sagot naman niya na may naluluhang mata at nanginginig na boses. Pero patuloy pa rin ako sa paghingi ng tawad. Hinihintay kong umiyak siya. Sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Paulit-ulit kong paghingi naman ng tawad. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng halong sakit at saya. Sakit kasi pakiramdam ko ay parang nagkamali ako sa desisyon ko pero wala na akong magagawa, Papa Dudut. Nandun ako, bakit pa ako aatras? At saya naman dahil pakiramdam ko kahit papaano ay nakalaya na ako. Ang pag-ibig pala ay parang mga tao sa Quiapo. Magulo. Pagkatapos ng lahat ay naging opisyal na ang pakikipagrelasyon ko kay Daniel. Sobrang saya ng mga naunang buwan namin. Halos lagi kaming nagkikita pagkatapos ng klase. Minsan ay napagkakasunduan namin na magkating classes para lamang makapagkita. Naging normal na setup na ito para sa relasyon naming dalawa. Ang regular kong pagseserbisyo sa simbahan ay unti-unting naglaho. Pakiramdam ko ay tama pa rin ako. Masyado akong ma-pride na tao. Pero sa mga panahong yon, ako lagi ang humihingi ng dispensa para lamang maging maayos kami. Lumipas pa ang ilang buwan at paminsan-minsan na kaming nagtatalo ni Daniel.
Yun ang unang beses kong naramdaman ang sobrang pagkalungkot. Akala ko dati katulad siya ni Christian na kahit awayin ko ay hindi ako aawayin pabalik. Pero nagkamali ako. Sinubukan kong kontakin si Christian, hindi ako nabigo. Kinausap pa rin niya ako, Papa Dudut. Kagad kong sinabi sa kanya ang problema. Pakiramdam ko siya lang ang nakakaintindi sa akin ng panahon na yon. Siya lang din ang nakakaalam ng tama at mali. Christian, tulungan mo ko. Nag-away kami ni Daniel. Hindi ko na alam ang gagawin. Bakit, Bianca? Anong nangyari? Okay ka lang ba? Pinag-worry mo ako eh. Sinabi niya na may pag-aalalang boses at sobrang na-appreciate ko yon. Nahihiyaman ako pero napasagot pa rin ako at sinabing, akala ko kasi magiging okay kami. Akala ko hindi kami magtatalo. Akala ko kahit mag-away kami, siya pa rin ang magpapakumbaba. Pero nagkamali na naman ako. Ang sakit pala ng ganito, Christian. Sobrang sakit. Sobrang hirap. Ano bang napag-awayan nyo? Kung handa kang sabihin, sabihin mo lang. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Para makinig sa'yo at gumabay. Sagot niya na may makalmang boses. Nakonsensya ako lalo na sa lahat ng mga nagawa ko kay Christian ng mga panahon na yon. Doon ko na-realize na sobrang bait niya at isa akong napakalaking tanga para lokohin ang ganong kabait na tao. Parang binato ako ng langit at pinukpok sa ulo ng 10 beses ng martilyo. Kinabukasan ay humingi ako ng tawad kay Daniel. Hindi sa dahil ako ang may kasalanan pero para lamang maayos na kami. Nararamdaman kong naging selosa na ako. Gusto ko lahat ng atensyon niya ay nasa akin. At ganun din naman siya. Pati ang pagsasama namin sa mga kaibigan namin ay kailangan kontrolin. Hindi kami pwedeng pumunta nang hindi kami magkasama. Meron siyang matalik na kaibigan na babae na sobrang pinagseselosan ko. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko, ako lang ang kaibigan niya. Kailangan ay lagi kaming updated sa ginagawa ng isa't isa. Parang kami na lang ang tao sa mundo. Isang araw ay pumunta kami sa Baguio para mag-celebrate ng birthday. Gumawa ako ng rason noon sa magulang ko na may proyekto kaming kailangang tapusin sa school para lamang payagan ako at mabigyan ng karagdagang allowance. Ma, aalis na ako. Kailangan kong gumawa ng project. Hindi muna ako makakauwi. Ang sabi ko sa nanay ko nang hindi makatingin sa kanyang mga mata. Aba Bianca, project lang yan tapos hindi ka na uuwi. Dito ka na lang gumawa at tutulungan ka ng mga kapatid mo. Sagot ng nanay kong businesswoman na para bang nakikipagnegosasyon. Ma, kailangang sumama kami. Sagot ko naman sa kanya. Hanggang sa wala na siyang nagawa pa kaya natuloy pa rin kami. Kasama namin ang pamilya ni Daniel. Nanuluyang kami sa bahay nila doon kasama ang kanyang pamilya. Napakasaya ko. Pakiramdam ko ay nakahanap na ako ng panibagong pamilya. Hindi kasi ganun ka-close ang bonding namin ng mga magulang ko. Mas close pa kami ng mga pinsang ko kesa sa kanila. Madalas ay nagtatalo kami ng nanay ko, lalong-lalo na sa usapang pera. Ang tatay ko naman ay madalang lang magsalita. Siguro pakiramdam ko hindi nila ako maintindihan. Pakiramdam ko kasi hindi naman niya na-appreciate ang mga ginagawa ko. Madalas kasi papadudot ay kinukumpara niya ako sa mga pinsang ko na dahilan ng pagkawala ko ng tiwala sa sarili ko. Kaya nga naman po ay sobrang saya ko nang makaalis ako at makasama sa kanila. Dumating ang susunod na araw at nag-swimming naman kami. Naging close ko ang tatay ni Daniel na si Tito Jack na isang engineer. Medyo may katandaan na ito. Kaya naman mataas ang respeto dito ni na Daniel at ng kapatid nito. Tara na Bianca, anak kain tayo.
Pagyayaya niya habang palabas kami sa kwarto ng isa niyang anak na babae na si Maris. Sige po tito, mukhang napakasarap po ng hinain niyo. Agad naman akong sumubo at tinikman ang mga putahing inihanda niya. Nakakatuwa ka naman, nakangiting pagbati sa akin ni Tito Jack. Napatingin na lamang ako at nahiya. Nakikita kong tuwang-tuwa siya at napakasaya niyang nakikitang nag-i-enjoy ako sa kinakain ko. Natutuwa sa'yo si Papa, bulong ni Daniel matapos naming kumain. Bakit naman? Sabi ko. Hindi kasi siya sanay na na-appreciate ng luto niya. Tumatawa niyang sabi. Ha? Masarap naman talaga ang mga luto niya eh. Sagot ko naman na may pagtataka. Oo nga, pero kasi si ate, madalas ay hindi kumakain sa bahay. Lalo na kapag hindi siya pamilyar sa pagkain. Magpapadeliver pa yon o lalabas. Nalungkot ako sa sinabi ni Daniel. Bakit naman ganun? Ang sabi ko. Hindi ko alam pero ang importante ngayon ay may tagakain na ng luto ni Papa na anak din niyang babae. Pabiro niyang sagot. Walang tigil na saya ang naranasan ko ng araw na yon. Hindi lang ang pamilya ni Daniel ang nakilala ko, kundi pati na rin ang malalayong kamag-anak nila. Habang lalong lumalalim ang relasyon namin ni Daniel ay lalo namang lumalayo ang loob ko sa Panginoon at sa mga kaibigan ko. Pero pakiramdam ko ay okay lang yon kasi at least ay magkasama kaming dalawa. Tila ba sa kanya lang umiikot ang buhay ko. Kapag sobra ka raw nagmahal, lahat ay ibibigay mo kahit wala nang matira sa'yo. Pero kahit ganoon ay magiging okay pa rin sa'yo. Lalo na sa pakiramdam mo kasi sa tingin mo ay tama yon. Dumating ang aming first monthsary. Naganap ako sa internet ng iba't ibang klaseng pagkain na pwedeng maibake na sa tingin ko ay magugustuhan niya. Naghanap din ako ng mga posibleng magagandang ideya para masurpresa ko siya, Papa Dudut. Nakakatawang pakinggan pero bumagsak ako sa isang napaka-ordinaryo at simpleng bagay na maibibigay. Isang sulat at syempre kasama doon ang binake kong chocolate cupcakes. Pagdating ko sa bahay nila medyo nadismaya ako pero nang ibabaw ang saya ko. Happy monthsary, masayang bungad ko sa kanya. Pagbukas niya ng kanilang gate. Napangiti lamang siya at napayakap sabay bulong ng happy monthsary din. Sobra siyang natuwa at nasarapan sa binake ko para sa kanya. Nakakalungkot kasi hindi ako sanay na walang natatanggap pabalik. Isa na namang panibagong pangungumpara ang tumakbo sa isipan ko. Hindi pala talaga imposible ang maalala mo ang nakaraan mong karelasyon at ikumpara mo siya sa bago mo. Lalo na kung malaki ang pagkakaiba nilang dalawa. Habang tinititigan ko si Daniel ay napapaisip ako. Kung siya na kaya, sana ay siya na. Napatitig ako sa ganda at haba ng pilik mata niya. Dumating ang sumunod na araw, Papa Dudut, at pumunta ako sa bahay ni Daniel. Sinurpresa ko siya habang may dala akong mga pagkain na pwedeng lutuing pang breakfast. Paglabas ni Tito Jack sa kanilang kwarto kasama ang asawa nitong si Tita Emmy, ay nakakita ako ng malaking ngiti sa kanilang mga mata at labi. Tito, Tita, good morning po. Tara po at maupo kayo, kain po tayo ng breakfast. Habang inaabot ko sa kanila ang mga pagkain. Hinahantay ko ang magiging unang reaksyon nila bago ako tuluyang kumain. Ang sarap naman itong luto mo, Bianca. Masayang pagsabi ni Tito Jack. Napangiti na lamang ako sa tuwa. Nako tay, wag mo nga sabihan niya ng ganyan. Lalaki ang ulo niyan eh. Ngumiti lang ako bilang pagsagot habang tahimik na kumakain si Tita Emmy. Pagkatapos noon ay nanood kami ng isang paborito naming palabas. Habang nanonood kami ay nagulat na lamang ako nang nakita ko nakasimangot na si Daniel habang hawak ang cellphone ko. Daniel, anong problema? Tanong ko. Ang landi mo? Sagot naman ni Daniel. Ano?
Bakit? Ano bang problema mo at ganyan ka magsalita? Respetuhin mo naman ako at mag-isip ka muna bago magsalita ng ganyan. Ang sabi ko naman sa kanya. Sino tong si Mark? Pagtatanong ni Daniel. Ano ka ba naman? Ang tagal ko ng kaibigan si Mark. Hindi mo ba nakikita? Nagtatanong lang siya ng homework. Pasigaw ko na siyang sinagot noon dahil nagagalit na ako. Doon ko na naramdaman na talagang kaming dalawa na lang ang nasa mundo namin. Hay nako, wala pa rin akong tiwala sa iyo. At alam kong alam mo kung bakit. Ang sabi naman ni Daniel. Hindi na ako kumibo pa at hinayaan ko na lamang siya. Alam ko naman kasi na kahit anong rason pa ang sabihin ko, hindi rin naman niya ako pakikinggan. Tumaas si Daniel sa kwarto niya at nag-lock ng pintuan. Kumatok ako ng kumatok. Daniel, buksan mo nga ito, mag-usap tayo. Wala akong narinig kundi ang pag-ihip ng hangin na nagmumula sa electric fan. Ano ba? Pakinggan mo muna ako. Nagtatanong lang siya ng homework. Wala nang iba. Nagtatanong lang siya ng homework. Wala nang iba. At sa wakas ay sumagot na rin siya. Lolokohin mo rin ba ako katulad ng ginawa mo kay Christian? Ganyan ka ba talagang klase ng babae? Seryosong sabi niya. Kahit na nasasaktan na ako sa mga sinabi niya ay patuloy pa rin ako sa pagkatok at paghihintay sa kanya sa kanyang paglabas. Makalipas ng ilang minuto ay tumaas uli ako at kumatok. Daniel, mag-usap naman tayo. Umiiyak ko nang sabi. Sa wakas ay binuksan na niya ang pintuan. Kung manluloko ka, wag ako Bianca. Wag ako. Sagot naman niya na halata pa rin ang bakas ng pagkagalit sa mukha niya. Hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko, Papa Dudut. Kung paano ko dedepensahan ang sarili ko. Wala akong ginagawang masama. Pabulong kong ipinipilit. Wag. Hiwalay na muna tayo. Ayaw ko nang niloloko. At ayaw ko maranasan ang ginawa mo sa mga nakaraang mong karelasyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng panahon na yon. Kaya pumayag na muna ako sa gusto niya. Pero hindi dahil mali ako kundi dahil para makapag-isip-isip muna siya. Nakipaghiwalay siya sa akin sa araw na yon. Kinabukasan ay nakipagbalikan ako sa kanya. Pinuntahan ko siya at nakipag-usap. Daniel, kaya naman natin to, hindi ba? Wala namang sukuan kaagad. Sige, ang tanging salitang nanggaling sa kanya. Simula noon ay halos araw-araw na kaming nag-aaway ni Daniel. Kahit paglalaro niya ng Dota, kahit ang pagsama niya sa mga kaibigan niya at kahit ang hindi niya pag-cut ng class para magkasama kami ay kinakagalit ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pero kahit alam kong mali ay ganun pa rin akong makitungo sa kanya. At patuloy pa rin kami sa relasyon namin. Siguro dahil nga mahal ko siya. Isang buwan na lang papadudot at magbe-birthday na ako. Magbe-birthday ka na? Anong plano natin? May ngiting tanong naman ni Daniel sa akin. Parang gusto kong pumunta sa Sky Ranch o kaya naman ay mag-Enchanted Kingdom. O kaya gusto kong kahit anong amusement park. Nako, siguradong magiging masaya to. Ang sabi ko na may nagmamadaling pagsasalita. O hinay-hinay ka lang, baka naman mamaya wala tayong mapuntahan niya sa sobrang excited mo. Natatawa namang sagot niya. Nako, mahal, sobrang excited na ako. Lalo na ngayon, ikaw ang makakasama ko sa birthday ko. Sobrang dami naming plano kung paano namin maise-celebrate yon. Balak namin na magtagaytay o kaya naman ay pumunta sa isang amusement park. Dahil pareho namang kaming mahilig sa adventure. 2 linggo bago ang birthday ko ay nagtalo na naman kami ni Daniel. Wala ka talagang kwenta, Bianca? Malandi ka at napakasinungalin mo, bungad niya sa akin.
Laking gulat ko at nanginginig sa galit, Papa Dudut. Andito na naman tayo. Bakit hindi ka muna magtanong bago ka magsalita ng ganyan? Hindi ko lubos sa kalain na magiging ganun siya sa akin, Papa Dudut. Wala kang kwenta? Sumbat pa niya. Ano bang problema? Tanong ko ng mahinahon. Katext mo na naman yang si Mark. Kayo na rin ba? Niloloko mo rin ba ako tulad ng ginawa mo kay Christian? Ganyan ka mang klase ng babae? Pagpupumilit niyang sinabi. Daniel, huwag mong ibalik sa akin ang dati. Pinili kita. Nagstay ako sa'yo dahil sa pag-aakala ko magiging masaya ako sa'yo. Oo, masaya ako sa'yo. Pero kung wala kang respeto, tigilan na natin to. Sagot ko na may kabang nararamdaman. Gusto ko siyang hiwalayan pero gusto ko ring ipaglaban niya ako tulad ng kung paano ko siya ipinaglalaban. Laking gulat ko nang sinabi niyang tama ka, maghiwalay na tayo. Tumatak sa isipan ko sa kung paano niya ako kabilis mabaliwala at maiwanan. Wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang ng umiyak. Umiyak ako sa bahay namin nang umiyak, Papa Dudut. Nakita ko ng nanay ko na umiiyak. Anak, bakit ka umiiyak? Anong problema? Tanong ng aking nanay. Wala, sagot ko na medyo padabog. Sobrang nasaktan ako ni Daniel pero kahit alam kong hindi tama, nadadamay ko ang lahat ng taong lumalapit sa akin. Madalas nagrereklamo ako dahil wala akong kaibigan o walang taong nandyan para sa akin. Siguro dahil hirap na akong magtiwala. Siguro dahil ayaw kong masaktan muli. Buong buhay ko, umiikot sa salitang siguro. Natutulak ko yung karamihan sa mga taong lumalapit sa akin dahil papalapit pa lamang sila na itutulak ko na sila papalayo. Mahirap talagang magtiwala sa panahon ngayon, Papa Dudut. Hindi natin alam kung totoo ba lahat ng humaharap sa atin. Marami akong nakilala sa university namin na mabait sila kapag kaharap mo. Pero kapag nakataligod ka na, para kang basura. Hindi sa sinisisi ko sa kanila lahat, pero siguro ay kailangan kong matutunang maging matapang para hindi ako matapakan ng ibang tao. Sa sobrang tapang kong tignan, hindi na nila nakikita na nasasaktan din ako. At siguro po yun ang pinakamalaking pagkakamali ko, ang ipakita na matapang lang ako palagi. Kung tutuusin po ay mas marami pa akong kaibigan sa labas ng school kesa sa loob. Mas sinihintay kong sumapit ang weekend para makasama ang itinuring kong mga tunay na kaibigan. Pero lahat nga po yun ay unti-unting nawala nang maging kami ni Daniel. Pinapangaralan kasi nila kami na kung bakit mali ang aming relasyon na sa mga panahong yon ay pinaglalabang kong tama. Mali yan. Ang tamang relasyon, malalaman mo kapag ang lahat ay sumasang-ayon na. Lalo na ang oras. Ang mga importanteng tao sa paligid mo at higit sa lahat, ang sitwasyon. Pakiramdam ko po ay hinuhusgahan ako ng buong mundo dahil sa ginawa kong kasalanan. Dumating ang sumunod na araw at hindi pa rin nagparamdam si Daniel. Pumunta ako sa university niya sa Maynila at doon ay hinintay ko ang uwian niya para makapag-usap kami at makipagbalikan. Napakarami ng beses naming naghiwalay at nagbalikan. Pero hindi ako nagsasawa dahil para sa akin, mas importante yung relasyon naming dalawa. Mas importanteng hindi siya mawala. Daniel, sigaw ko pagkakita ko sa kanya habang palabas siya ng gate. Isang malaking ngiti naman ang binalik niya sa akin. Paglapit niya naman ay niyakap ko siya ng mahigpit. Ang gaan sa pakiramdam. Akala ko matitiis mo na ako. Akala ko okay lang sa'yo na mawala ako. Ang sabi ni Daniel habang nakayakap sa akin. Ikaw lang naman ang nakakatiis sa akin eh. Sagot ko naman habang nanginginig ang boses. Pagkatapos noon ay kumain kami at naglaro sa isang computer shop malapit sa kanila.
Yon ang kauna-unahang pagkakataon na tinuruan niya akong maglaro ng Dota. Nagustuhan ko naman dahil mahilig ako sa mga larong panglalaki. Pagkatapos nito ay pumunta kami sa isang party ng aking kaibigan. Pumunta kami sa subdivision nila at ipinakilala ko si Daniel bilang boyfriend. Naghanda sila ng inuman, papadudot at napainom ako ng marami. Yun ang unang beses ko na napainom ako ng sobra. Nalasing ako at hindi ko na maalala lahat ng mga pinaggagawa ko. Masaklap at nakakahiya, pero ang tanging naaalala ko lang ay hinalikan ko si Daniel sa harap ng maraming tao. Nagumpisa na akong mag-isip na kung ano nga ba talaga ang ginawa ko sa sarili ko. Pero tulad ng dati, hinayaan ko lang. Masyado na akong nabubulag sa pagmamahal ko kay Daniel. Isang araw ay nagtalo na naman kami. Gustong gusto ko nang umalis ng school ng panahon na yon. Nawawala na ako ng ganang mag-aral at nagiging bisyo ko na ang pakikipagkita sa kanya. Madalas ay iniiwanan ko na ang aking mga kaibigan dahil sa totoo lang ay mas nananabik at mas masaya akong kasama siya kesa sa mga ito. Kung ano-anong mga dahilan ang ginagawa ko. Madalas ay nagkakating ako at inuobliga ko siyang magkating na rin ng klase. Muntikan ko na rin pong ibagsak ang subjects ko. Daniel, mag-cut ka na lang ng klase please. Pagpupumilit ko. Hindi pwede, may quiz kami eh. Nagiinit lalo ang ulo ko at naiinis. Ano ba Daniel? Kapag ikaw ang may hinihiling, pinagbibigyan kita kaagad. Pero kapag ako, wala ka man lang magawa. Hindi natapos ng maganda ang pag-uusap namin, Papa Dudut. Umuwi ako sa bahay namin at ang unang pumasok sa isipan ko ay ang magpakamatay. Pakiramdam ko ay niloloko niya ako. Kinakain ako ng depresyon, Papa Dudut. Kumuha ako ng mga gamot at ininom ko ang lahat ng mga ito. Mga 10 gamot po yon. Nahilo lamang ako at hindi makatulog. Tinawagan ko si Daniel at sinabi kong magpapakamatay ako kapag hindi niya inayos ang problema naming dalawa. Pumunta siya sa labas ng bahay namin kinagabihan. Bianca, mag-usap tayo. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Ang unang bungad niya. Hindi ko na kayang nag-aaway pa tayo. Niyakap niya ako ng mahigpit sabay sabi ng mahal kita Bianca. Pero hindi ko kayang nakikitang nagkakaganyan ka. Ayaw ko ring mawala ka sa akin. Aayusin natin to. Dumating na ang araw ng kaarawan ko. Kinansel ni Daniel ang lakad naming dalawa. Hindi ko naman masyadong dinadamdam yon dahil meron naman akong schedule ng photoshoot ng araw na yon. Dumating ang best friend ko na si Jackie, ganon din ang photographer, ang makeup artist at ang mga pinsan ko na tutulong sa pag-aayos sa akin. Ganito ang gagawin mo mamaya ha? Sabi niya habang tinuturuan ako ng iba't ibang klase ng posing na gagawin ko sa photoshoot. Grabe naman yan, Bes. Natatawa kong sinasabi habang nanonood kung paano niyang ginagawa ang mga kakaibang klase ng posing. Matapos ang 3 oras ay nakahanda na ako. Nag-practice kami ng kung ano-anong mga posing ang gagawin ko. Nakasuot ako ng baby blue na gown. Pumunta kami sa isang resort kung saan ay gaganapin ang photoshoot. Hindi ko alam kung namalikmata ko pero parang nakita ko si Mocha, si Maria at ang isa ko pang kaibigan na si Princess, kasama ang nobyo niya na si Romel. Hindi ko na lang pinansin masyado dahil nagmamadali na sila. Pumunta na kami sa venue at laking gulat ko. Nang pagkapasok ko ay nandun ang lahat. May isang malaking party silang hinanda para sa akin. Mga magulang ko, kasama sa church, kaibigan sa high school at college, sina Bobby, Christian at syempre ang pinakamamahal kong si Daniel. Sobrang saya ko. Napakaganda ng lugar. Thank you. Paulit-ulit kong sinabi habang nagpapalakpakan sila sa pagdating ko. Pinapaligiran ito ng mga makukulay na lobo at ng mga mahal ko sa buhay. Maraming salamat, sambit ko naman. Naking gulat ko
Ng mga magulang ko pala ang punong abala sa lahat ng ito. Kasabwat ang mga kaibigan ko at sina Christian. Masaya ako sa buong pagdiriwang, kaso naawa ako nang makita kong wala man lang kausap si Daniel. Sa kalagitnaan ng celebration ay dumating ang tito at tita ko at ibinigay ang surprise gift nila sa akin. Ito ay isang puting sobre. Sa tingin ko ay alam ko na ang regalo nila. Ito yata ang pinangako nilang pang out of town namin ng pamilya na gustong gusto ko. Buksan mo na dali. Ang sabi sa akin ng tita ko na mas tila mas excited pa kesa sa akin. Heto na, pangaasar ko naman. Dahan-dahan ko itong binuksan at pagtingin ko ay tiket nga papunta sa Boracay. Tuwang-tuwa ako, Papa Dudut. Sana po ay hindi na matapos ang araw na ito. Kung panaginip to, please lang po wag niyo akong gisingin. Nagtawanan ang maraming tao. Pero higit sa lahat ay sa mga magulang ko na nagdahilan pa na walang mangyayaring party. Sobrang salamat po. Bago matapos ang araw, pagkatapos ng pagdiriwang ay dumiretso kami sa bahay kasama ang mga kaklase ko sa kolehiyo at mga best friends ko simula nung high school. Noon ay mas nakausap ko si Daniel na tila mas excited pa sa akin. Sobrang naiyak ako sa nalaman ko. Sinabi niya sa akin na alam niya ang buong pagpaplano, kaso nga lang ay hindi siya pinayagan ng magulang ko na magbigay ng kontribusyon. Marami rin pala siyang kinontak para maging updated sa lahat ng plano. Okay lang yan. Ikaw naman ang kumukumpleto ng araw ko. Nagbabaka sakali ako mapapakalma ng mga salitang to si Daniel. Nasabi rin niyang may balak siyang gawin sa party kaso hindi niya nagawa dahil nga sa ayaw ng magulang ko. Wala akong nagawa kung hindi ang yakapin siya. Kung meron lang akong magagawa ng araw na yon ay ginawa ko na talaga. Naging masaya ang mga sumunod na buwan namin ni Daniel hanggang dumating ang pinaka masalimuot na araw para sa aming dalawa. Ito na yata yung masasabi kong pinakamalaking pagsubok sa relasyon namin. Dahil nga sa sobrang higpit namin sa isa't isa ay nawala na nga kami ng oras para sa mga kaibigan namin. Kaya naman ang magaya sinamuka na magbonding, wala na akong ginawa kundi ang pumayag. Nagpaalam ako kay Daniel pero wala. Kahit na ipaliwanag ko ay wala pa rin nangyari. Nagalit pa rin siya at hindi pumayag. Pwede ba akong pumunta kina Mocha? Sobrang miss na miss ko na sila ang sabi ko. Ano? Diyan ka na lang sa inyo. Lalabas-labas ka pa. Next time na lang sabihin mo. Pero dahil sa salitang binitawan ko, napupunta ako at para makabawi na rin, hindi ako sumunod kay Daniel, Papa Dudut. At pumunta pa rin ako kina Mocha. Nandun ang buong barkada. Para akong isang batang nakakita ng candy. Wala pa man akong isang oras na nakakasama sila ay biglang nag-text si Daniel at sinabing, Bianca, nasaan ka? Huwag kang nagsisinungaling sa akin. Nagtaka ako at kinabahan ng sobra. Nagtataka ako kung paano niya nalaman at kung may alam nga ba siya o nanghuhuli lang. Pero kung anumang rason ang meron, nagmadali pa rin akong sa pag-uwi ko. Sobrang namamawis na ang mga kamay ko habang nasa biyahe pa uwi. At pagkababa ko ay laking gulat ko na nandun siya sa may kanto. Daniel? Anong ginagawa mo dito? Nauutal kong pagtatanong. Nasaktuhan pala na yon ang oras ng pag-uwi niya. Napatakbo ko sa kanya at sabay sabi ng sorry pero wala siyang ginawa kundi ang lumayo. Pinagtitinginan na kami ng mga tao pero tulad ng inaasahan ay wala siyang pakialam. Tuloy pa rin siya sa paglakad na parang walang nakikita. Umiyak na ako sa kalsada habang humihingi ako ng tawad. Sorry na. Patawarin mo na ako. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka. Wala pa akong isang oras doon. Umuwi na ako kaagad. Please. Hinawakan niya ako sa aking braso ng sobrang higpit. Pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga sa kakaiyak. Namamanhid na rin ang buong katawan ko. Wala akong nagawa kasi
Alam kong may kasalanan ako. Sorry Daniel. Umiiyak kong sinabi. Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan kahit na kailan. Sagot naman niya sa akin. Hindi na ako nakakibo dahil sa sobrang nangliliit ako. Kitang-kita ko sa mga mata ni Daniel kung gaano siya kagalit. Sobrang natatakot ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayaw na niya akong kausapin. Hinila na niya ako sa harap ng madaming tao. Ayaw ko na, Bianca. Parang awa mo na. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Umiiyak kong sabi naman sa kanya. Ayaw na niya akong kausapin. Dinaig ko pa ang preso sa bigat ng kasalanan ko. Napaluhod na lamang ako sa gitna ng kalsada. Baka sakaling mapatawad niya ako kapag ginawa ko yon. Pero nagkamali ako. Hindi pa rin niya ako pinatawad. Mas nagalit pa siya, mas sinaktan niya ako at mas pinahiya. At pagkatapos ay iniwan niya ako. Gusto ko man siyang habulin ay hindi na pwede. Iniwan na niya ako. Bukod sa hindi ko alam kung paano pumunta sa bago nilang bahay, nangihinayang pa rin ako sa natitirang pride na natitira sa akin. Sa sobrang pagka-depress ay tumawag na ako sa mga magulang ko para sunduin ako sa isang restaurant malapit doon. Naghintay ako doon nang makita ko ng mga magulang ko papasok sa pintuan. Wala na akong nagawa, Papa Dudut, kundi ang mas maiyak. Naunang lumapit ang nanay ko at sabay sabi ng, "Tara na anak, uwi na tayo. Mag-uusap tayo mamaya pag uwi natin ha. Ilabas mo lahat doon." Habang nakayakap siya sa akin habang ang tatay ko naman ay walang nagawa kundi ang manood sa tabi. Ang sarap lang sa pakiramdam, Papa Dudut. Pagka-uwi namin sa bahay, inilabas ko na sa nanay ko ang lahat ng sakit. Sobrang sarap sa pakiramdam na may nagmamalasakit sa iyo. Doon ko nga na-realize na marami pala talagang tao sa mundo na nagmamahal sa akin at masyado lamang akong nabulag ng pagmamahalan kuno namin ni Daniel. Anak, nandito lang kami. Ano bang nangyari? Nag-away po kami ni Daniel, ma? Naintindihan lahat ng mga magulang ko ang mga nangyari at lahat ng nagawa ko. Hindi ko akalaing hindi sila magagalit. Sabi pa nga ng nanay ko ay papupuntahin mo siya dito sa bahay kung may aayusin kayo. Dito nyo lahat ayusin para makilala rin namin siya. Pagdadagdag niyang sabi. Pumasok ako sa kwarto ko na mas may magaang pakiramdam. Habang ang unang nasa isip ko ay si Daniel lamang. Bago ako matulog ay sinubukan kong tawagan si Daniel. Pero nakapatay ang cellphone niya. Kaya sinubukan ko namang tawagan si Christian. Hello Christian? Hello Bianca, napatawag ka yata. Kumusta ka na? Okay lang naman ako. Medyo natagalan ang pagsagot niya, kaya naman inulit ko ang sinabi ko. Okay lang naman ako. At ang sinagot niya, may mali eh. Hindi ka naman ganyan. Ikwento mo yan. Alam mo, mas magiging okay ang isang tao kapag nilabas yan. Kung ano man ang nakakasakit sa kalooban mo. Napaisip ako at natuwa. Ganon pala ang pakiramdam kapag mas may nakakakilala sa iyo. Pakiramdam ko nga, Papa Dudut, ay mas kilala ako ni Christian kesa sa mas kilala ko ang sarili ko. Sinabi ko lahat sa kanya hanggang umabot kami ng kinabukasan sa pagkwekwentuhan. Tinapos namin ang pag-uusap ng pagdarasal. Sumunod na araw ay sinubukan kong kausapin si Daniel at tinawagan ko siya at binala kong pumunta sa school nila. Pero bago mangyari yon ay nalaman kong nakasama niya ang mga kaibigan niya. Hindi ko alam pero pati yon ay kinagalit at pinagsilosan ko. Tama na muna Bianca, hanggang diyan ka na lang muna. Pagkukumbinsi ko sa sarili ko. Hanggang sa umabot ng 1 linggo, Papa Dudut,
ang hindi namin pag-uusap at pagkikita. Kaya naman nag-decide akong tigilan na muna ang paghahabol sa kanya. Nag-focus ako sa mga kaibigan ko at laking gulat nila nang nag-umpisa na akong sumamang muli sa paglabas-labas nila. Pero kahit na ganoon ay hindi ko pa rin sinasabi na wala na kami ni Daniel para hindi rin sumama ang imahe nito sa kanila. Nagsimula na rin akong bumalik ng tuluyan sa pagsiservisyo sa simbahan na nakasanayan kong gawin simula pa lang nung bata ako. Naging masaya ang buhay ko. Hindi ko inakalang magiging masaya rin pala ang buhay ko kahit na single. Less complicated pa nga. Okay na to? Mas okay na siguro to. Bulong ko sa sarili ko. Mas nakita ko kung ano talaga ako nang hindi nakaasa at nakaangkla sa ibang tao. Nalaman kong mas makikilala mo pala ang buhay mo kapag mag-isa ka lang. Makikita mo yung mga kaya mong gawin at mas mapapalawak mo ang sarili mo. Pagkalipas ng isang buwan ay nakipag-usap muli si Daniel. Pero sa hindi ko na alam na dahilan ay nagsawa na ako at ayaw ko na siyang replyan. Nakontento na ako sa buhay ko. Siguro dahil din sa pagtulong ng mga kaibigan ko sa simbahan na hindi ako pinabayaan. Ibinibigay nila mga bagay na hindi kayang bayaran ng pera. At sa tingin ko rin na ang pinakamagandang naibigay at naitulong nila sa akin ay ang pagdarasal, lalo na sa mga oras na nangangailangan ako. Nagising din ako sa mga katotohanan na hindi lahat ng pangangailangan mo ay makikita mo sa karelasyon. Dito ako minulat ni Lord Papadudut. Kinailangan ko munang maging wala para maging isang taong magagamit niya. Napakaganda kung paano ako binago ng Panginoon. Tinuruan niya akong madurog para maintindihan ang mga taong nadudurog. Siguro ay kailangan ko talagang pagdaanan ang makapanloko at maiwan dahil karamihan sa mga kaibigan ko, yun ang pinoproblema. Ginawa siguro itong instrument ng Panginoon para makatulong ako sa pamamagitan ng pag-share at pagpapangaral sa kanila sa oras na kailangan nila ako. Dahil sa totoo lang ay hindi naman talaga natin mabibigyan ng magandang advice ang isang tao kung hindi naman natin napagdaanan ng sitwasyon. Hindi ba? Lumipas pa ang mga buwan at nanatili akong single. Namulat din ako sa katotohanan na kung hindi pa tama ang oras, kahit ano paman ang pagpupumilit mo ay hindi ito mapapasayo. Maraming magandang bagay ang naibigay sa akin ng breakup namin. Sinubukan pa rin niya na kontakin ako. Pero naisip ko na isa siyang malaking pagsubok sa buhay ko at sa buhay pag-ibig ko. Hindi tumagal ay nanligaw ng muli sa akin si Christian. Bago ko siya payagan ay pinagpaalam ko muna ito sa aming pastor. Pwede na po ba kaming magligawan muli ni Christian? Pagtatanong ko. Bago yan, kailangan nyo munang matuto at kailangan ay maging malakas muna kayo sa kanya. Opo, ano pong magagawa namin? Sabay naming pagtatanong. Kailangan nyo munang matutong mamuhay na kayo lang mag-isa. Pwede kayong magligawan pero hindi muna pwedeng maging kayo hanggat alam nyong hindi pa kayo focus sa Lord. Binasbasan niya kami at pinayagan ko na siyang manligaw. Naging opisyal ang panliligaw nito sa akin. Siya ang naging kasangga ko sa lahat ng bagay. Isang buwan pa lamang siyang nanliligaw ay marami nang bumabati ko sa amin. Isa na rito si Daniel na bumalik sa church Papadudut. Malaking tanong sa isipan ko kung bakit siya bumalik. Nagsilbi rin siya sa Lord na kahit kailan ay hindi ko inaasahan. Pakiramdam ko noon ay hinahabol pa rin niya ako. Pakiramdam ko ay isa siyang anino na kahit kailan ay hindi ko matatakasan. Kada nakikita ko siya ay nakikita ko ay isang malaking pagkakamali. Binatikos niya kami sa pagsasabing inagaw ako ni Christian sa kanya. Sumama rin siya sa set of friends ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang maging ganon. Kung bakit kailangan na kung saan ako magpunta ay nandun siya. At kung sino ang kaibigan ko ay dapat ay malapit din sa kanya.
Habang kumakain kami ni Christian sa labas ay nakita kong may tattoo na pala siya. Bakit ka may tattoo? Anong ibig sabihin yan? Ang itsura ng tattoo ay pinagsamang J greater than I. Ito ang pinagawa kong tattoo sa tropa ko. Maganda ba? Tanong niya. Oo, pero anong ibig sabihin yan? Kailan mo yan pinagawa? Tanong kong muli. Ang ibig sabihin nito ay Jesus is greater than I am. Nung naghiwalay tayo, doon ko pinagawa. Kasi doon ko nakita lahat ng magagandang bagay na nagagawa ni Lord para sa akin. Doon ko rin napatunayan na totoong He is greater than I. Kaya kung magpapatato ka, dapat yung malaking meaning sa buhay mo. Nagulat ako sa naging sagot nito. Wala akong nasabi at sobrang natuwa ako. Isang araw habang may kainan sa bahay namin ay nag-message si Daniel ng napakahaba na nagsasabing kaya raw pala kami nagkahiwalay dahil pinagpalit ko siya at nanloko ako. Hindi ko siya nireplyan at hinayaan ko na lamang siyang magsalita ng masama tungkol sa akin. Dahil ang buong akala ko ay matatapos din ang lahat ng maaga. Nasaktan ako ng sobra at yun lang ang dahilan. Gusto ko nang huminga kaya ako nakipaghiwalay. Hanggang ngayon ay ganun pa rin ang sistema sa buhay ko. Ang tanging pinagkaiba nga lang ay mas masaya ako ngayon dahil alam kong kahit na anong laban ang harapin ko, nandyan si Christian para samahan ako. Madalas ay binibigyan tayo ng mabibigat na problema para una matuto tayo at pangalawa ay para mas maging matapang tayo. Hindi man ako kasing lakas ng dati, pero alam kong isa na akong bagong Bianca. Alam ko na kahit malaking pagkakamali ang nagawa ko, natuto naman ako doon. Natutunan kong hindi na bumalik sa dating ako dahil alam ko ang pakiramdam na maging ganon. Wala na ang dating si Bianca. Iwanan mo na yon. Kaya mo to. Malakas ka ngayon. Malalampasan mo lahat ng bagay. Yan ang laging sinasabi ko sa sarili ko. Kaya sa lahat ng mga makakarinig ng kwento ko, gusto ko sanang matuto silang lumaban at kalimutan ang dating sila. Hindi porket naging masama ka dati, ay patuloy mo itong gagawin hanggang sa kasalukuyan. Hindi rin totoong kapag nagawa mo na ang isang beses ay patuloy mo itong gagawin. Dahil ang totoo, nasa atin ang desisyon. Tayo lang ang may hawak ng desisyon kung dapat ba tayong magbago o hayaan na lang ba nating mag-stuck tayo sa lumang tayo. Kung ano man ang magiging kapalaran natin, tayo lang ang makakapagpabago nito at wala ng iba. Tayo lang ang magsasalba sa sarili nating katangahan sa buhay. Hanggang ngayon po Papa Dudut ay kasalukuyang nanliligaw pa rin si Christian. Ngayon ay nagtatrabaho na po ako at may maayos na buhay. Love is when someone breaks your heart and you still love them with every broken pieces. Yan po ang napatunayan ko sa pagmamahal ni Christian. Hindi po lahat ay nakukuhang makatagpo ng ganong klaseng pag-ibig. Ang tanging masasabi ko lamang ay pahalagahan nila ang mga taong nandyan para sa kanila. Bigyan nila ng importansya bago mahuli ang lahat. Ang buhay ay sadyang mapaglaro. Sana po sa lahat ng mga nakikinig ay makahanap sila ng tunay na pag-ibig. Isang mapagpalang araw, Bianca. Dear Papa Dudut, isang pinagpalang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ng programa mo. Nakakatuwa pong marinig ang mga istorya ng buhay ng ating mga listeners na kinakapulutan ng aral at inspirasyon. Napagpasyahan ko pong sumulat sa inyong programa dahil gusto ko pong ibahagi sa inyong mga tagapakinig ang napakagandang himala na nangyari sa aking buhay. Noong mga panahon na akala ko ay tinataha ko na ang nararapat na landas para sa mga katulad kong pinagkaitan ng swerte. May mga taong ibinigay ang Diyos para akayin ako sa tamang landas, Papa Dudut. Tulad marahil ng marami sa inyong mga tagapakinig.
Dumating ako sa point na sumuko na ako sa paglaban sa mga hamon ng buhay. Bakit ko ba kakalabanin ng Diyos na tuwang-tuwa sa tuwing pinahihirapan niya ako? Madalas kong tanong sa aking sarili. Sa mahabang panahon, Papa Dudut, isang malaking kalokohan na. Para sa akin ang kasabihang, habang may buhay ay may pag-asa. At ayaw ko nang dumating ang bawat umaga. Dahil alam kong magiging isang mahabang araw lang yon para sa akin. Ito na marahil ang isa sa mga fulfilling day ng aking buhay. Sabi ko habang nag-aayos sa harap ng salamin. Sa unang pagkakataon ay sasarawain ko ang aking nakaraan na may saya sa aking puso. Pagpapatuloy ko pa. Jo, ready ka na? Tanong ni Kuya Jimmy. Ready na ako, kuya. Do you think magagawa ko ng maayos ang task ko ngayon? Tanong ko. Maging totoo ka lang, Jo. Tandaan mo, hindi ka mapipili kung hindi makabuluhan ang ibabahagi mo ngayon. Ang sabi ni kuya habang palabas kami ng bahay. Salamat, kuya. Nakangiti kong sabi, sabay hilig sa kanyang balikat. At noon ay nagsimulang bumalik sa aking alaala ang mga pangyayari sa aking buhay. Jo, ano ka ba naman? Pagsasaing lang, sablay ka pa. Madalas sambit ni Kuya Jimmy sa tuwing masusunog ang sinaing ko. Napaka-inutil na nga ni tatay, pati ba naman ikaw? Galing ako sa trabaho. Pagod ako sa biyahe, tapos ito, lahat na lang ba dapat ako ang gumagawa? Kapag ako napuno, lalayasan ko talaga kayo eh. Paglilitaan niya ni kuya. Pasensya na po, kuya. Ginawa ko pa kasi yung project ko eh. Pasahan na po kasi bukas. Madalas akong matarayan ni Kuya Jimmy pero alam kong dahil lang yon sa pagkapagod niya. Hindi lamang sa trabaho kundi pati na rin sa klase ng buhay na meron kami. Waran siyang panganay na kapatid. Ginagampanan niya ang role na dapat sa tatay Jimeno ang gumagawa ng iwanan kami ni Nanay Nelia. Sa murang edad ay naging responsableng anak at kapatid si Kuya Jimmy. 6 na taon pa lamang ako noon, Papa Dudut, ng isang umaga. Pagising ko ay nakita ko si tatay na nakadungaw sa bintana habang umiiyak. Sa tabi niya ay 3 bote ng alak. Pagbangon ko ay siya namang tawag sa akin ni Kuya Jimmy para mag-agahan. Nasaan ang nanay, kuya? Tanong ko. Umalis ng nanay, Jo. Hindi mo pa maiintindihan ang mga bagay-bagay kaya kumain ka na lang dyan. Baka mahuli ka sa eskwelahan. Sagot naman ni kuya. Simula noon ay hindi ko na nga nakita si Nanay, Papa Dudut. Hindi na rin ako nagtanong pang muli ng patungkol sa kanya at sa kanyang pag-alis. Nagpatuloy ang buhay namin habang nakatira sa mumunting bahay kung saan ay tabi-tabi na kaming matulog ni na tatay. Tatapwat iniwan na kami ni Nanay Nelia. Sinubukan namin ni kuya na maging masaya sa simpleng buhay na merong kami noon. Sa pagdating namin, Papa Dudut, sa function hall ay handa na ang lahat. Good morning, Joanna, Jimmy. Pagbati ni Brother Ed. Good morning po, brother. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin na mag-talk ngayon. Sagot ko. Ready ka na ba, Joanna? Anytime, pwede na tayong magsimula. Ang sabi pa ni Brother Ed. Go na tayo, brother. Excited na po ako. Sagot ko. At sisimulan ko na ang aking pagbabahagi. Jimmy, bilhan mo pa nga ako ng maiinom sa tindahan, bilis. Madalas na linya ng tatay ko kay kuya. Tay, wala na po tayong bigas. Baka po pwedeng yun na lang po muna bilhin natin. Gutom na rin po si Joe eh. Minsang sagot ni kuya. Halika dito, Jim. Pabulong na sabi ng tatay. Anong mas mahalaga sa'yo? Ang makakain ng kapatid mo o ang hindi ka mabugbog? Tanong ng tatay ko. Hindi na kumibo pa si Kuya Jimmy.
Sa pagbalik nito ay may dala siyang alak at patago niyang inabot sa akin ng plastic na may lamang pinaghalong kanin at ulam. Hati na lang tayo dyan, Joe, ha? Bigay ni Manang Rosa. Pabulong na sabi ni Kuya. Ibibigay ko muna to kay tatay, tapos kakain tayo. Nakangiting sabi ni Kuya. Naging ganito ang buhay naming magkapatid. Madalas ay lasing na lasing si tatay, kaya madalas din kaming mabugbog ni Kuya Jimmy. Pero dahil dito ay naging matatag ang samahan naming magkapatid. At kahit hirap na hirap kami sa buhay, alam kong may patutunguhan kami ni Kuya Jimmy kung patuloy kaming magtutulungan. Maraming nagmamalasakit sa aming magkapatid at makakaahon din kami sa hirap kung patuloy lang namin naaakayin ang bawat isa. Joe, may trabaho na ako. Pero stay in ako kaya kailangan kitang iwan dito. Bukas, sasama na ako kay Mang Ido. Ang sabi ni Kuya Jimmy pag-uwi ko mula sa eskwela. Pero kuya, paano ako? Isama mo na lang ako kung saan ka man pupunta. Pagmamakaawa ko. Masyadong maliit ang kinikita ko sa pagkakargador. Kapag sinuwerte ako, kukunin kita. Pero sa ngayon, tiis ka muna dito, ang sabi ni Kuya Jimmy. Alam ko na hindi tama pero hindi ako natuwa sa desisyong yon ni Kuya Jimmy. Para bang gusto lang niya akong iwan sa impyernong parehas naming kinakalagyan noon. Pero hindi ko siya napigilan. Umalis pa rin siya, Papa Dudut. At nagpatuloy ang masalimuot kong buhay sa piling ni Tatay Jimeno. Hindi ako mahilig makihalubilo sa aking mga kaklase, Papa Dudut. Dahil focus ako sa aking pag-aaral. Alam mo, friend, sayang ang beauty mo. Minsang sabi ni Flora. Anong beauty ang sinasabi mo dyan, friend? Sagot ko habang sinasagutan ang essay homework namin. Kung marami lang nagkakagusto sa akin katulad sa iyo naku, ang rami ko ng boylets. Pagbibiro pa ni Flora. Tinigil ko ang aking pagsusulat at humarap kay Flora. Friend, maganda ka. Ako nga itong hindi marunong pumorma ang sabi ko. Maraming nagsasabing simple ang aking kagandahan at hindi tulad ng ibang high school student sa aming eskwelahan. Hindi ako mahilig maglagay ng makeup at magsuot ng mga sexy na suotin. Marami ngang nag-aakalang tomboy ako, Papa Dudut. Joanna, tawag ng maldita kong kaklase na si Eden. Anong problema? Tanong ko. Napakalandi mo. Balak mo pang agawin sa akin si Francis? Patuloy na pagsigaw nito. Alam mo, wala akong pakialam sa inyo ni Francis at mas marami akong makabuluhan na dapat gawin kesa mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iyo. Sagot ko sabay talikod sa kanya. Manang-mana ka sa nanay mo? Sigaw pa ni Eden. Muli ko siyang hinarap. Huwag mong idadamay dito si nanay. Gigil na sabi ko. Bakit? Ayaw mong malaman ng iba na sumamang nanay mo sa may asawa na? Ang matindi, ninong mo pa sa binyag. Ikinakahiya mo na iniwan kayo ng nanay mo dahil malandi siya? Paghamon na sabi ni Eden. Mas inilapit ko pa ang mukha ko sa kanya. Hindi ko alam yung kwentong iniimbento mo pero kung sakali mang totoo, hindi ako tulad niya at hindi ako papatol sa kababawan mo. Sagot ko sabay talikod at lakad papalayo. Nang gabing yon ay hindi ko mapigilang isipin ang mga sinabi ni Eden. Pinagpalit kami ng nanay ko sa isang may asawa. Pinabayaan niya kami sa piling ni tatay para sa sarili niyang kaligayahan. Tanong ko sa aking isipan. Nang gabing yon ay hindi ko magawang umiyak. Mas nanaig ang galit ko kay nanay, Papa Dudut. Dahil sa'yo, kaya ako naghirap ng ganito. Dahil sa pagiging makasarili mo. Sa isip-isip ko. Iniwan ako ni Kuya Jimmy para sa mas maayos na trabaho.
at iniwan ako ni nanay para sa mas maayos na buhay. Ngayon, nag-iisa na lamang ako. Sa pagtungtong ko ng high school ay mas napadalas ang pagkagalit sa akin ni tatay. Kalimitan kasi ay kina Flora na ako dumidiretso matapos ang klase. Si Flora ay naging matalik kong kaibigan simula noong grade 2. Mabait siya at ang kanyang mga magulang. Joanna, huwag kang mahihiyang pumunta rito sa bahay ha. Parang anak ka na rin namin. Minsang sabi ni Manang Caridad, nanay ni Flora. Oo nga Joanna. At kapag sinaktan ka pa ulit ng tatay mo, sabihin mo sa amin at irereklamo natin yan sa barangay. Sambit naman ng tatay niyang si Mang Horacio. Nako friend ha, kung ako masusunod ipapabugbog ko yan si Mang Jimeno. Isang beses lang, makaganti ka lang sa pagmamalapit sa'yo. Ang sabi naman ni Flora sa akin. Puro ka naman kalokohan Flora kaya pinapalayo na ako ni tatay sa iyo maldita ka kasi. Natatawa kong sagot. Palabiro si Flora kaya rin mas pinili kong makasama siya. Kahit kagalitan ako ng tatay ay dahil nakakalimutan ko ang masaklap kong katayuan. Dahil sa masayang disposisyon niya sa buhay. Blessing ang pamilya ni Flora sa akin, Papa Dudut. Nang iwanan ako ni Kuya Jimmy ay sila ang nagsilbing sandalan ko. Hindi ko makakalimutan ang pagmamalasakit nila. Joanna, bakit ginabi ka na naman? Saan ka na naman nagpunta? Galit na tanong ni tatay. Mano po tay? Pasensya na po ha. May tinapos po kaming project ni Flora. Sagot ko. Habang tinitingnan ko kung may pagkain ba sa aming kusina para kay tatay. Flora na naman Hindi ba ang sabi ko sa iyo, tigil-tigilan mo na yung pagsama dyan? Napakaarte ng batang yan Hindi ako magugulat kung isang araw mabalitaan ko na lang na nabuntis na yan. Paglilitaan niya ni tatay. Mahilig pong mag-ayos si Flora, pero hindi naman siya ganong klase ng babae. May mga pangarap po siya sa buhay at hindi siya katulad ni nanay na mas piniling sumama sa may asawa. Nagulat ako sa mga sinabi kong yon. Hindi ko inaasahan na lalabas yon sa akin. At naramdaman ko na lamang ang mabigat na kamay ni tatay sa aking mukha. Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan ng nanay mo ha. Hindi mo alam ang buong pangyayari. Kaya wag mo siyang husgahan. Ang sabi ng tatay ko habang patuloy akong hinahampas. Tinamaan ako sa braso, sa mukha at sa ulo ng mga hampas niya. Pero sadyang naging manhid na ako, Papa Dudut. Dahil sa aking pagsalag marahil ay lalong nag-init ang ulo ni tatay. Kaya kinuha niyang walis tambo at yon ang ginamit niyang pampalo sa akin. Kung saan niya ako tinamaan pero hindi ako natinag. Hinayaan ko siyang mapagod, Papa Dudut, at noong matapos siya ay humiga na ako para matulog. Nasasaktan ako noon, Papa Dudut, pero hindi ako umiiyak. Over the years ay natutunan kong pigilan ang matinding emosyon. Ang lagi ko na lang iniisip sa tuwing matatapos akong saktan ni tatay ay makagraduate na ako. Kukunin ako ni Kuya Jimmy at tuluyan na kaming lalayo sa kanya. Iiwan namin siya tulad ng ginawa sa kanya ng nanay. Dumating ang araw na aking pinakahihintay, Papa Dudut. Ang araw ng aking pagtatapos sa high school. Matutuwa ang kuya mo, friend. Darating daw ba siya? Tanong ni Flora. Hindi siya nagsabi pero sana makauwi si kuya. Miss ko na rin siya Sagot ko naman. Paano kung hindi dumating si Kuya Jimmy? Sino ang aakyat sa stage kasama mo? Tanong niya. Si Mang Horacio o Aling Caridad? Alam mo naman na ampun niyo na ako Pabiro kong sagot. Hindi ko sinabi kay tatay na graduation ko na. Ayaw ko din naman talagang pumunta siya. Ayaw kong mapahiya sa aking graduation. Sana nga ay dumating si kuya. Sayang naman ang makeup ko, pabirong sabi ni Flora. Sabi ko na tamang landi ka kay Kuya Jimmy.
Natatawa kong sabi. Ang gwapo kaya ni Kuya Jimmy mo at ang bait pa. Subukan mong sabihin, ako ang magdadala sa iyo kay Mang Jimeno para mabugbog ka. Pabirong pagmamaldita ni Flora. Jo, isang pamilyar na boses ang narinig ko bago pa man kami pumwesto sa aming mga upuan. Kuya? At paglingon ko ay nakita ko si Kuya Jimmy. Kuya, buti nakarating ka. Sabay yakap ko kay Kuya Jimmy. Pwede ba namang mawala ako? Di malamang sinumpa mo na ako niyan. Pabirong sabi naman ni Kuya. Nasaan ang tatay? Tanong niya. Kuya kasi. Kuya, Flora po, naaalala mo pa ako? At biglang sumingit si Flora sa pagkakataong hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa aking kuya. Oo naman Flora. Nababanggit din sa akin ni Joe ang kabutihan nyo ng mga magulang mo sa kanya. Maraming salamat ha. Sagot naman ni Kuya. Ay, wala nga naman po yun Kuya. Kapatid na nga po ang turing ko dyan kay Joe. Buti po nakarating kayo. Pagpapatuloy naman ni Flora habang iniipit ang kanyang buhok sa kanyang tenga. Hindi pwedeng hindi ako dumating. Isusumpa ako nitong si Joanna. Pabirong sabi naman ni Kuya Jimmy. Pero Joe, nasaan ang tatay? Biglang baling niya sa akin. Pero bago pa man ako makapagsalita, naku Kuya Jimmy, hindi po niya sinabihan si Mang Jimeno. Ang singit naman ni Flora. Hindi na nagtanong pa si Kuya Jimmy, marahil ay alam na kasi niya ang sagot. Sa pagdating sa bahay ay inayos na namin ang pansit, tinapay at ilang pang pagkain na dala ni Kuya Jimmy. Wala ang tatay pagdating namin sa bahay, kaya naman kumain na kami. Kuya, isasama mo na ba ako? Tanong ko. Pwede naman Joe, kaso paano ang tatay? Pag-aanlinlangan ni Kuya. Kaya na niya ang sarili niya. Lagi lang naman niya akong sinasaktan sagot ko. Pasensya ka na Joe ha. Alam kong mahirap na iwan ka dito kaso hindi pa ako sigurado sa magiging buhay ko kaya hindi rin kita na isama. Paliwanag naman ni Kuya. Okay lang Kuya. Isasama mo naman ako ngayon hindi ba? Sagot ko. Gusto ko sana kapag nagtapos ka na ng kolehiyo, ang sabi ni Kuya. Joanna, ikuha mo nga ako ng maiinom sa may tindahan. Papasok pa lamang ng bahay ay galit na ang tono ni tatay. Pagpasok niya ay nagulat siya nang makita niya si Kuya Jimmy. Oh, anong ginagawa mo dito Jimmy? Gulat na tanong ni tatay. Napadalaw lang tay. Nakahingi kasi ako ng bakasyon sa amo ko Sagot naman ni Kuya. Ah, ganun ba? Mabuti naman at mabibilhan mo ako ng maiinom. Alam mo na, wala naman kasi akong aasahan dito sa kapatid mo Sabay turo sa akin. Hindi ako makatulog ng gabing yon, Papa Dudut. Akala ko ay matatapos na ang paghihirap ko. Pero hindi pa rin pala. Akala ko ay iiwanan ko na ang masalimuot na buhay ko sa piling ni Tatay Jimeno. Pero kung tutuusin ay maswerte pa ako dahil kay Kuya Jimmy. Makakapag-aral ako sa kolehiyo. Okay na rin, sabi ko sa sarili ko. Ang importante may pag-asa pang umayos ang buhay ko. 4 na taon na lang, kayang-kaya para sa mga pangarap ko. At dumating na nga ang pasukan ko sa kolehiyo. For the first time, Papa Dudut ay para bang nakahinga ako ng maluwag. Para akong nakawala sa pagkakakadena. Parehas kami ng pinasukan ni Flora pero iba ang kursong kinuha niya. Hindi ako nahirapang magkaroon ng mga bagong kaibigan at sa pagdaan ng mga araw ay may isa akong malapit na kaibigan na tila ba nagkaroon na ng espesyal na puwang sa aking puso. Si Liam. Simpleng tao lang si Liam. Pero kumpara sa nakakarami sa amin, medyo mas angat ang kanilang pamumuhay. Matalino pero may good sense of humor si Liam. Minsan Joanna, sumama ka naman sa amin sa isawan.
Lagi ka na lang hindi pwede. Minsang sabi nito. Sige ba, basta libre mo ako. Mabilis na sagot ko. Yun lang pala eh. Hindi mo naman siguro papakyawin yung tindad. O bukas tayo ha? Ang sabi ni Liam. O sige, makulit ka. Gusto mo lang akong i-date sa isawan pa? Pabiro kong sabi. Wow, ikaw ata ang may pagnanasa eh. Patuksong sabi naman niya. Wow, ayos ha? Tipid kong sagot. Ako na nga ang sagot sa pagkain. Katawan ko pang pagnanasaan. Ano ba naman yan? This world is unfair. Pag-arte ni Liam. Unggoy, kung ano-ano sinasabi mo. Sige na, uwi na ako. Ayun na si Flora. Nakangiti kong sagot. Hello gorgeous. Ang bati naman ni Liam kay Flora. Hello man of my dreams. Bolang sagot naman ni Flora. Bagay kayong magsama. Pareho kayong mahiling mag-ilusyon at mambola. Nakaismit kong sagot. Goodbye man of my dreams. Nagsiselos na si Simang eh. Ang sabi naman ni Flora. Sino si Simang? Tanong ko. Ikaw? Nakangiting sagot ni Flora habang pinipigilan ni Liam ang kanyang pagdawa. Kinabukasan papadudot ay natuloy ang date namin ni Liam sa isawan. Order ka na ng gusto mo Joe, ako nang bahala sa payment. Ang sabi ni Liam nang makitang medyo asiwa ako sa pagpili ng bibilhin. Hindi yung payment ang iniisip ko, parang lahat gusto ko. Pabiro kong sabi. Sige lang Joe, ang sabi naman ni Liam. Matapos maluto ang mga order namin ni Liam ay umupo kami sa isa sa mga upuan. Joe, kwentuhan mo naman ako, ang sabi ni Liam. Wow, anong tingin mo sa akin, nanay mo? Sagot ko. Ang ibig kong sabihin, kwentuhan mo ko about yourself, nakangiting sabi naman ni Liam. Well, may kuya ako, si Kuya Jimmy. Napakabait niya at mapagmahal. Siya ang nagpaaral sa akin. Iniwang kami ni nanay nung 6 na taon pa lamang ako. And it turns out na sumama pala siya sa ibang lalaki. May asawa. Naging lasinggero ang tatay ko kaya madalas niya kaming bugbugin. Pagkukwento ko. Wow, ang galing. Ang sabi naman ni Liam. Ang galing? Anong magaling doon? Medyo inis kong tanong. Look at you Joe, ang dami mong pinagdaanan. But you remain to be strong. Ang galing lang ni Lord, ang sabi pa ni Liam. Hindi na ako nakasagot pa papadudot. Hindi ko alam kung saan pinulot ni Liam ang mga sinasabi niya na ang galing ng Diyos. Pagdating ko sa bahay ay hindi ko pa rin makalimutan ang sinabi ni Liam. Ang galing ng Diyos? Natatawa kong sabi sa sarili ko. Oo papadudot, dumating na ako sa puntong kine-question ko ang existence ng Diyos at ang kagalingan at kabutihan niya. Masyado na po bang mabigat ang sharing ko sa inyo? Tanong ko sa aking mga tagapakinig sa function hall. Ang lahat ay tumango habang sa iba naman ay maluha-luha na. Sige po, break muna tayo. 5 minutes then we'll be right back. Sabi ko. Okay ka pa ba Joe? Tanong ni Kuya Jimmy. Oo nga Joe, heto ang tubig oh. Ang sabi naman ni Flora. Oo papadudot. Nagbunga ang panliligaw ni Flora kay Kuya Jimmy. Simula ng graduation namin sa high school ay madalas nang magtanong si Flora tungkol kay Kuya Jimmy. May mga panahon pa ngang sinusulatan niya ito. Grabe Flora, seryoso ka ba dyan sa ginagawa mo para kay Kuya? Minsan kong natanong sa kanya. Oo naman friend, true love ito. Ayaw mo? Ang sabi ni Flora. Hindi naman sa ganon, sabi ko. Mabuti naman, kasi kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Pabirong pagtataray naman ni Flora. Nung una ay asiwa si Kuya Jimmy sa ginagawa ni Flora. Tulad ng madalas na pagkapit sa kanyang braso o di naman kaya ay ang pagpapakyut nito. Jo, may problema ba ang kaibigan mo?
Minsang tanong ni Kuya Jimmy. Oo kuya, sa utak, sabay tawa namin ni kuya. Pero hindi talaga nagpapigil si Flora sa panliligaw kay Kuya Jimmy. Hanggang sa isang araw, na-realize na lang ni Kuya Jimmy na gusto na rin niya si Flora. Yes, so totoo tayo na? Pagtitili ni Flora. Oo nga, tayo na, sagot naman ni Kuya Jimmy. Nakita ko ang saya sa mga mata ni na Flora at Kuya Jimmy ng araw na yon. Isang pag-ibig na hindi mo akalaing mabubuo sa magulong mundo na aming ginagalawan. College na kami noon, papadudot ng maging magkasintahan sina Kuya Jimmy at Flora. Mabuti pa si Flora, no? Nakuha ng gusto niya. Ang sabi ni Liam nang minsan kaming magkasama sa kantin. Naku, katakot-takot na kakornihan naman ang ginawa ng baklang yan para makuhang matamis na oo ni Kuya Jimmy. Nakakatawa at nakakatuwa, ang sabi ko. Kailan kaya magiging tayo, no? Tanong naman ni Liam. Ano? Gulat kong tanong. Kailan kaya magiging tayo, sabi ko. Ulit niya. Paanong magiging tayo kung hindi ka naman nanliligaw? Inis kong sabi. Wow! Hindi pa ba obvious na panliligaw yung ginagawa ko sa'yo? Yung hinahatid kita sa inyo at madalas kitang nililibre sa isawan? At wala akong ibang babaeng pinapaligiran kundi ikaw lang? Sorry naman. Ayoko kasing mag-assume. Sana sinabi mo, no? Buwisit kong sagot. O ngayon, sinasabi ko na. Kailan mo naman ako sasagutin? Nakangiting tanong naman ni Lian. Ayos, pwedeng mag-isip muna ako? Ang sabi ko. Oo naman. Sige, take your time. Napakaingitero mo. O sige na nga, tayo na. Ha? Pagtatakang sabi naman ni Liam. Sabi ko, tayo na. Ayaw mo pa? Tanong ko. Wala nang nasambit pa si Liam ng oras na yon. Sa sobrang tuwa niya ay niyakap na lamang niya ako ng mahigpit. Unti-unti nang nagkaroon ng masayang pangyayari sa buhay ko, papadudot. Lalo na nang tanggapin ko sa buhay ko si Liam. And for once, nagpasalamat ako sa Diyos dahil ibinigay niya si Liam para magbigay buhay sa matamlay kong mundo. Hindi sang-ayon si tatay sa relasyon namin ni Liam. Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa sasabihin ni tatay? Minsang natanong ni Kuya Jimmy. Oo nga friend. Ang tanong, happy ka ba kay Liam? Ang singit naman ni Flora. Sobra friend. Biglang naging masaya ang buhay ko. Parang nagkaroon ako ng reason para gumising sa pang-araw-araw. Madamdaming kong tugon. So tayong dalawa lang, hindi ka masaya? Pag-iinarte naman ni Kuya Jimmy. Huwag ka kang sumingit kuya, eksena ko to eh. Natatawa kong sagot. Magkapatid nga kayo, parehas kayong abnormal. Ang sabi naman ni Flora. Wow, nakakahiya naman sa'yo. Ang ayos ng utak mo eh, sagot ko. Naman, tumatawang sagot ni Flora. Hindi ko makakalimutan ang sem break noong ako ay nasa 2 taon sa kolehiyo. Ipinagdiwang namin ang 1 taon ng aming pagsasama ni Liam. Nagsimba kami at pagkatapos ay kumain sa isang fast food chain. Nagustuhan din namin ang isang pelikula na showing noon sa mall kaya nanood din kami. Salamat Liam. Sabi ko nang ihatid ako ni Liam sa bahay. Mahal kita Joanna. Hindi ka dapat magpasalamat dahil hangad kong lumigaya ka. Sagot naman ni Liam. Hinalikan ko si Liam sa pisngi at umalis na siya. Pagpasok ko sa bahay ay naroon ang tatay Jimeno. Lasing. Tay, mano po, ang sabi ko sabay abot sa kamay ni tatay para magmano. Nagulat na lamang ako nang bigla akong hilahin ni tatay papalapit sa kanya. Napaupo ako sa kandungan ni tatay. Joanna? Pabulong na sabi ni tatay nang ilapit niya ang kanyang bibig sa aking kaliwang tenga. Tay,
Ano pong kailangan nyo? Ang sabi ko habang pilit na inilalayo ang mukha ni tatay sa akin. Lasing na lasing po kayo, tay. Mag-iinit po ko ng tubig para makapagkape po kayo. Sabi ko habang nangangatog sa takot. Joanna, lumaki kang maganda at sexy. Bakit mo sasayangin ang buhay mo sa lalaking yon? Patuloy na bulong ni tatay. Tay, lasing po kayo. At saka hindi na po ako komportable, ang sabi ko. Sayang naman yung katawan mo, Joanna, kung hindi mo magagamit ng maayos. Maganda ka, huwag mong sayangin ang kabuuan mo. Patuloy na pabulong na sabi ni tatay. Tay, tama na po, sabi ko. May magagawa ka ba kung ayaw ko, anak, ha? Ang sabi ng tatay. Tay, tama na po, sabi ko habang para ba akong nauupos na kandila. Tay, sisigaw ako kapag hindi kayo tumigil, ang sabi ko. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niyang yon, Papa Dudut. Ano po bang gusto niyo, tay? Matapang kong tanong. Basta huwag ka nalang kumontra at huwag kang maingay. Ako nang bahala sa iyo. Patuloy na pagbulong ni tatay habang pinapadulas ang kanyang kamay sa iba't ibang parte ng aking katawan. Sa isang iglap ay gumuho ang unti-unti ko nang nabubuong kinabukasan at muli ay binalot ang mundo ko ng kadiliman. Hindi lamang isang beses nangyari ang ganong pangyayari, Papa Dudut. Natakot akong sabihin kay Kuya Liam dahil ang sabi ni tatay ay papatayin daw niya si kuya kapag nagsumbong ako. Hindi ko rin masabi sa iba na kaibigan ko dahil hiyang-hiya ako. Nababoy ang aking pagkatao, Papa Dudut. Ang mapait dito, sarili kong ama ang lumapastangan sa akin. Joanna, tumingin ka sa akin. Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Flora. Wala, Flora, okay naman ako. Nauutal kong sabi. Nagsisinungaling ka. Best friend mo ko. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Kahit sa Kuya Jimmy mo hindi ko sasabihin. Ano bang problema? Napayakap na lamang ako kay Flora habang humahagulhol. Hindi ko magawang sabihin sa kanya, Papa Dudut, ayaw ko siyang mapahamak. Nawala ako sa landas noon, Papa Dudut. Laking gulat ng mga kakilala ko nang pagbalik namin sa eskwelahan na ibang-ibang Joanna na ang nakita nila. Joanna, anong nangyari sa'yo? Ang kapal ng makeup mo, sabi ng isa kong kaklaseng babae. Wow, Joanna, ang sexy mo pala. Swerte naman ni Liam sa'yo. Panunukso ng isa kong lalaking kaklase. Nagulat na lamang ako nang biglang may humawak sa aking braso. Jo, mag-usap tayo, ang sabi ni Liam. Lumayo kami sa umpukan ng mga lalaking kinakabilangan ko. Anong nangyayari sa'yo? Seryosong tanong niya. Ano bang problema ninyo? Gusto ko lang ibahin ang image ko. Sayang naman ang kagandahan ko kung itatago ko lang, hindi ba? Pagtataray ko. Pero hindi ikaw yan eh. Mahinahon na sagot naman ni Liam. Bakit, Liam? Dahil may higit sa 1 taon mo na akong kasama? Sa palagay mo kilala mo na talaga ako? Kung ano man yung pinagdadaanan mo, sasamahan kita. Magdasal tayo. Tigilan mo ako sa dasal-dasal na yan, Liam. Hindi ako interesado dito, no? At mabuti na rin at tapusin na natin kung ano man ang namamagitan sa atin. Ang sabi ko sabay lakad palayo sa kanya. Naging mailap ako sa mga kaibigan ko, Papa Dudut. Ayaw kong matanong pa nila ako kung anong nangyari sa akin. Nakarating kay Kuya JB ang pagbabago ko. Pero kahit siya ay walang nakuhang sagot sa akin. Nanatiling lihim sa loob ng munting bahay namin ang mga pangyayaring gusto ko nang makalimutan. Parang gusto kong hamunin ang Diyos, Papa Dudut. Parang gusto kong gawin ang mga bagay na alam kong lihis na itinuturo niya. Naisip kong pagkakitaan ang aking katawan. Tutal ay marumi na ako.
Hindi ko na naisip ang sasabihin ng ibang tao noon. Mas gugustuhin kong maging bayarang babae ang tingin nila sa akin kaysa malaman nilang ginahasa ako ng sarili kong ama. Tuluyan na akong lumayo. Lumayo kay Liam, Papa Dudut. Sobrang nasaktan ako, napakabuti ni Liam at alam kong mahal niya ako. Pero kailangan ko siyang ilayo sa kapahamakan. Bukod kay Kuya Jimmy, si Liam ang lalaking nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Bakit ayaw mo akong lumigaya? Tanong ko sa Diyos. Mahal na mahal ko si Liam pero kailangan ko siyang talikuran. Yon ang makakabuti para sa kanya. Friend, pwede bang dito na lang ako tumira? Tanong ko kay Flora. Kung ititigil mo yung mga kalokohan mo sa katawan mo, oo, pwedeng pwede. Mataray niyang sagot. Gusto ko ng mais, Kuya Jimmy. Minsang lambing ko kay Kuya Jimmy. Hoy Joanna, nahilig ka sa pagkain, tumataba ka na. Sita naman ni Flora. Grabe ka naman makataba, friend, ang sabi ko. Sige na, wag na kayong magtalo. Bibili muna ako ng mais. Ikaw mahal, may gusto ka? Tanong ni Kuya Jimmy kay Flora. Wala na mahal, mag-ingat ka, sagot naman ni Flora. Joanna, sumagot ka nga ng maayos sa akin. Seryosong sabi ni Flora. Buntis ka ba? Tanong niya. Ha? Bakit mo naman natanong yan? Kailan ka huling nagkaroon? Hindi ko matandaan eh. Parang pangalawang month na ngayon, ang sabi ko. Gosh Jo, bibili tayo ng pregnancy test. I need to be sure na hindi ka buntis. Pag-aalala na sabi ni Flora. Napakapraning mo Flora, tumataba lang ako. Sabi ko kay Flora habang hinihintay ang resulta ng pregnancy test. Manahimik ka nga dyan. Eto, alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Negative, sagot ko. Sino ang ama niyan, Jo? Wait lang, naguguluhan ako. Buntis ako? Tanong ko. Oo, yan ang pinapakita dyan oh, sagot niya. Baka naman hindi yan reliable friend, ang sabi ko. Sa doktor tayo kumonsulta, gusto mo? Ang hamon naman ni Flora. Para bang umikot ang mundo ko noon, Papa Dudut. Hindi imposibleng tama ang pregnancy test. Pero sino ang ama? Mas lalo pang umikot ang mundo ko nang maisip na napakaposibleng si tatay ang ama ng aking dinadala. Joanna, magsalita ka sa akin. Sino ang ama niyan? Tanong ni Kuya Jimmy. Si Tatay Jimeno? Sagot ko. Si tatay? Ulit ni Kuya Jimmy. Hindi lang isang beses kuya. Maraming beses niyang ginawa sa akin yon. Bakit di ka nagsabi kaagad? Bakit hinayaan mong maulit na gawin niya sa'yo yun? Nanggigigil na tanong ni Kuya. Papatayin ka daw niya kapag nagsumbong ako, Kuya. Natakot ako eh. Naiiyak kong sabi. Niyakap ako ng mahigpit ni Kuya Jimmy. Kasalanan ko to, Jo. Kung hindi kita iniwan sa piling ni tatay. Pero hindi ko inisip na gagawin niya yun eh. Napakawalang hiya niya. Umiiyak na sabi ni Kuya Jimmy. Pero walang kasalanan ng bata, Jo. Ang sabi naman ni Flora. Tutulungan ka naming itaguyod siya. Hindi ka namin iiwanan. Pagpapatuloy niya. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko ng sumunod na araw, Papa Dudut. Sa totoo lang ay gusto kong ipalaglag ang bata. Hindi ko alam kung kakayanin kong makita siya na lumaki, siyang magiging buhay na alaala na ginawa sa akin yon ng tatay ko. Nadepress ako, Papa Dudut. Araw-araw, gabi-gabi ay walang ginawa ako kundi ang umiyak at matulala. Friend, nakakatakot ka na. Baka matuluyan ka niyan, ang sabi ni Flora. Ayaw ko nang mabuhay, Flora. Hindi ko maintindihan kung anong nagawa ko.
para gawin sa akin ng Diyos yun. Gusto ko nang hindi magising, Flora. Joe, please, tama na. Makakasama yan sa baby mo, ang sabi ni Flora sabay yakap sa akin. Punta lang muna kami ng mall ni Flora, Joe, ha? Ang sabi ni Kuya Jimmy isang araw. Sige lang, sagot ko. May gusto ka bang ipabili? Wala kuya, okay lang ako. Ingat kayo. Matamlay kong sagot. Nang umalis si na kuya at Flora, itinuloy ko na ang matagal ko nang gustong gawin. Uminom ako ng sobrang gamot. Yun lang ang paraan para hindi ko na maramdaman ang sakit na gusto kong idulot sa aking sarili. Ang huli kong natatandaan ay nakatingin pa rin ako sa bintana hanggang sa unti-unti na akong nawala ng malay. Kuya? Jo? Anong gusto mo? Tubig? Gusto ko ng tubig. Nangihina kong sagot. Joanna, hindi na tama yung ginawa mo. Hindi lang ikaw ang mapapahama kung magkataon. Pati yung bata ay madadamay. Ang sabi naman ni Kuya Jimmy. Napapikit na lamang ako dahil nagising ako sa katotohanan na kailangan kong buhayin ang bata. Jo, mahirap tong gagawin mo. Pero eto ang tamang gawin. Eto ang tamang gawin, Jo, ang sabi ni Flora. Walang kasalanan ng bata, wala siyang alam. Hindi siya dapat madamay, ang sabi ni Kuya Jimmy. Paglabas namin ng ospital ay binantayan ako ni Flora sa bahay. Hindi siya umaalis hanggat hindi siya siguradong okay ako na mag-isa. Sige na Flora, okay lang ako, pumasok ka na. Sabi ko isang araw. Sigurado ka ba, Jo? Baka mahina ka pa. Tanong naman ni Flora. Kayang-kaya ko na. Huwag kang mag-alala. At kinalingguhan po noon ay ang unang pagkakataon na makasama po ako sa gathering na ito. Nung una ay hindi po ako kumbinsido na ito ang makakasagot sa mga problema ko sa buhay. Pero salamat kay Kuya Jimmy, kay Flora at kay Liam. Narito po ako sa inyong harapan upang ibahagi ang aking kwento. Pagsasalaysay ko sa harapan ng isang religious crowd. Si Liam, dito ko po siya nakitang muli sa function hall na ito, ang sabi ko. Jo, makakabuti sa iyo itong gathering. Gagaan ang pakiramdam mo, ang sabi ni Kuya Jimmy. Kuya, paano mo ba nalaman yung mga ganitong kalokohan? Tanong ko. Si Liam, sagot ni Kuya. Napatingin ako kay Kuya Jimmy na mulat ang mata dahil sa pagkagulat. Kuya Jimmy, andito na pala kayo, ang sabi ng isang pamilyar na boses. Joanna, kumusta ka na? Tanong niya sa akin habang sinusubukang makipagkamay. Kuya, iuwi mo na ako. Joanna, please, bigyan mo ng pagkakataon ng gathering na ito. Wala namang mawawala sa iyo, ang sabi ni Liam. Pagtalikod ni Liam ay may kung anong kakaibang tuwa sa aking puso. Si Liam ang lalaking minahal ko. Pero kung hindi tama ang panahon ng pag-ibig namin noon, paano pa ngayon? Jo, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Liam matapos ang gathering. Ano yun, Liam? Ang sabi ko. Alam ko na ang buong storya. Aaminin ko na balot ako ng galit para sa'yo, pero saglit lang yon. Itinapon ko rin kaagad yung galit na yon. Mahal kita, Jo, at hindi yon nagbabago hanggang sa ngayon, ang sabi ni Liam. Liam, hindi ko kailangan ng awa. Kakayanin ko to. Hindi ako nararapat sa'yo. Kung alam mo na ang buong storya, dapat alam mo nang hindi pwedeng maging tayo. Bakit hindi, Jo? Dahil sa nakaraan mo? Dahil sa bata dyan sa sinapupunan mo? Hindi yon sapat para mawala na ang pagmamahal ko sa iyo. Pagpapaliwanag ni Liam. Jo, please, be my girlfriend at pinapangako ko sa iyo.
Hindi kita pababayaan pati ang bata. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Mahal na mahal kita. Liam, maraming salamat sa pagmamahal mo. Mahal na mahal din kita. I am sorry dahil nasaktan kita. Magsimula tayo, Jo. Ikaw, ako ang bata at ang Panginoon, ang sabi niya. 5 taon na kaming magulang ni Liam Papdudut. Hindi po ako nagkamali sa pagkakakilala sa kanya. Patuloy niya akong inakay papalapit sa Panginoon. Ang tatay Jimeno po ay inuwi na sa probinsya ng kanyang mga kapatid. Wala po akong balita tungkol sa kanya. Lumaking gwapo ang anak kong si Aris. May hawigan man siya kay tatay ay naging kahawigan na rin siya ni Liam. Tunay na marunong ang Diyos, Papa Dudut. Sa isang iglap ay para bang may isang kumpas na bumago sa buhay ko. Naligaw ako ng landas pero pinili kong talikuran ang masakit kong nakaraan para mabuhay ng maayos sa kasalukuyan. Sa patnubay ng Panginoon ay nakapagtapos ako ng pag-aaral. Napahiya ako, Papa Dudut. Meron din palang Diyos. Hindi lang ako marunong humiling ng maayos. Hindi lang ako marunong magtiwala na more than anyone else, tanging siya lang ang nakakaalam ng takbo ng aking buhay. Maraming salamat, Papa Dudut, at nawa ay may naibahagi naman akong magandang aral sa inyong tagapakinig. Ipinagdarasal ko po ang tuluyang pagiging successful ng inyong programa. Nagmamahal, Joanna. Hindi madali ang dinanas ni Joanna. Matinding unos ang tumama sa kanya. Pero nang magdesisyon siyang ilapit sa Diyos lahat ng kanyang pagsubok, nalampasan po niya ang mga yon. Nakita na rin niya ang tunay na pag-ibig sa katauhan ni Liam. Ang lalaking ibinigay sa kanya ng Diyos para samahan siya sa kanyang pagtanda. At ang pinakamagandang parte ng kanyang buhay ay binuksan po niya ang kanyang puso sa tunay na pagmamahal ng ating Panginoon.